Pagbumultahin ng hanggang 15,000 pesos sa mga TNVS rider at driver na nagkakansela ng booking ng walang sapat na dahilan. Dagdag pahirap daw kasi yan sa mga pasahero, lalo na ngayong holiday season. Narito po ang aking report. Mahaba ang pila at halos di na umusad ang mga sasakyan paakyat sa departure area ng NAIA Terminal 3. Kaya ang ilang biyahero, bumaba na ng sasakyan at naglakad na lang papunta sa gate. Mahirap malit, mamaya naribok na nga yung ticket namin noong nakaraan. Kaya balik na naman ngayon. Ang iba, inagahan na ang pagpunta sa airport. Mas okay na yung maghihintay ka na lang sa airport kaysa malate ka pa. Kaya ang ilang nakausap namin, di nalintana kung mapamahal ng kaunti sa mga sasakyang TNVS. Around 3 to 5,000 papunta sa Clark City. Pag sa shuttle ay nasa 500 lang. I think okay naman. It's not too bad. Pero syempre, mas okay yung kung may sundo. Maraming commuter na umaasa sa TNVS ngayong holiday season. Pero marami daw nagrereklamo na may mga driver na nagkakansela ng booking, lalo sa mga lugar na mabigat ang trapiko. Kaya ang LTFRB naglabas ng memorandum para pagmultahin ang mga gumagawa nito. 5,000 pesos para sa first offense. 10,000 pesos naman at 30 days na pag-impound ng sasakyan para sa second offense. At 15,000 pesos na multa at kanselasyon ng Certificate of Public Convenience o yung certification na nagpapahintulot sa mga sasakyan na mag-operate bilang isang TNVS. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, ang pagkakansela ng booking ay katumbas ng pagtanggi sa pasahero. May epekto rin daw ito sa seguridad at kapakanan ng mga pasahero. Sa ilalim ng memorandum, paparusahan ang pag-cancel kung ginawa lang ito para iwasan ang mga biyaheng hindi gaanong kikita ang driver kumpara sa mga biyaheng mas malaki ang singil. Gayon din kung diskriminasyon ito lalo sa mga senior citizen, PWD at iba pang sektor at kung nasa gitna na ng biyahe at walang valid reason. Pwede ring parusahan kung makikita sa log ng mga transport network company na tumatanggi talaga ang driver sa mga partikular na lugar at oras na walang sapat na dahilan. Obligado rin ang mga TNC na magsumite ng monthly report na naglalaman ng bilang ng mga cancellation. May exceptions naman daw, gaya kung nagkansela dahil sa mga kalamidad tulad ng baha, nasirang sasakyan o ugali ng pasahero. May karampatang parusa rin para sa mga TNC na di nababantayan ng mga driver na laging nagka-cancel. Magiging epektibo ang memorandum kapag naisa publiko nito sa mga pahayagan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News.